Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol ito sa latest na pahayag ni Congressman Barsaga. Sabi niya, ang sarap talagang maging magnanakaw na congressman sa Pilipinas. Grabe. Ito ang reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa ulat na ipagpaliban ang Independent Commission for Infrastructure ang nakatakdang pagdinig kaugnay ng flood control scam matapos humiling ng postponement si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y medical procedure. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Barsaga, hindi ipapakulong ng ICI si Romualdez dahil nagkasakit. Ang sarap talagang maging magnanakaw na congressman sa Pilipinas. Ang pahayag ni Barsaga ay mabilis na umani ng reaksyon online, lalo na't marami ang naniniwalang ginagawang escape card ng ilang opisyal ang isyong pangkalusugan upang maiwasan ang mga imbestigasyon. Nakatakda sanang ganapin ang ICI hearing sa October 22, ngunit ipinagpaliban ito matapos ihain ng kampo ni Romualdez ang medical excuse. Ayon sa ICI Secretariat, bibigyan daan nila ang kahilingan bilang konsiderasyon sa kalagayan ng dating leader ng Kamara. Okay, ito yung aking comment. Pwede ba, mga taga-ICI, ilahad nyo sa publiko yung talagang medical na kalagayan ng dating speaker. Example, doctor's certificate na kung ano ang kalagayan niya ngayon. Madaling magsabi na may medical procedure, hindi maalis spekulasyon ng taong bayan kung hanggang ganun lang. Kagaya ni Saldico, hindi na malayan, umalis ng bansa, mamaya nasa US na dahil may karamdaman daw, sakit sa puso, wala namang naipakita na katibayan nga may sakit siya. Puros lang salita. Isa siyang public official eh. Wala. Ngayon, dahil nag-resign na siya, wala na. Wala na tayong pakialam sa kanya, except lang yung pananagutan niya dito sa ating bansa. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, isang salita lang ng kampo niya na pwede ba ipagpaliban dahil may medical procedure o operahan. Ang ICI naman, nag-media advisory, hindi matutuloy. For the sake of transparency, para maniwala kami, pwede ba mag-publish kayo ng report ng doktor? Example, sino bang, ano bang hospital? Example lang ito, St. Luke's. Magpapatunay ang St. Luke's na naka-schedule nga October 22, medical procedure, ang pasyente Martin Romualdez dahil ganito ang kanyang kondisyon. Permado ng doktor. Pag gano'n ang gagawin ng ICI, yun, pwede. Human consideration talaga. Bakit hindi? Kaya lang, ang dami ng spekulasyon lang na palusot ito kasi nga hanggang salita lang. So, lalong nagdududa ako, personal lang ito opinion. Nagdududa na ako sa yung ICI na ito. Mayroon akong nabasang post ng isang retired general, si General Carlos Kita.
Sabi, dahil ba sa ingay ng taong bayan, duda ng taong bayan sa ICI, kaya mismo ang US envoy bumisita sa ICI at nagtanong kung ano ba talaga ang ginagawa ng ICI. Bakit? Anong pakialam ng US government sa ginagawang ICI ngayon? O, yun lang daw, dahil nga business partners natin sila. Well, sige nga. Kaya lang, superpower, malaking bansa, nagdududa na rin ba sa ginagawa ng ICI? Sana magkaroon ng survey. Kasi yung survey na nilabas ng Pulse Asia is 97% ng Pilipinos naniniwala na talamak ang korupsyon ngayon. Oh. Ano yan? Happy? Ang bagong Pilipinas movement ng Pangulo? Sana itanong din sa mga survey, naniniwala ba kayo sa transparency, objectivity na gagawin ng ICI ang trabaho na walang kinikilingan, walang kinakatakutan? Sana may survey. Kaya lang, sa mga post tungkol nito sa mga ICI, makikita mo sa people who reacted, ang daming mga nasa 95% patas tumatawa or galit sa ginagawang ito ng ICI, lalo na yung ginagawa nila na private hearing. Okay. Pag-usapan natin sandali si Saldico. Kasi maano ngayon yung bangayan between Congressman Toby Chanco at DFA. Ang reklamo ni Congressman Chanco na parang inaabugaduhan na ng DFA si Saldico, bakit hindi cancel ang passport? Sabi naman ng DFA, may batas daw. Hindi daw pwedeng tanggalin. Anong kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya lalong nadadagdagan ang duda ng taong bayan sa administrasyong ito na hindi determinado ang administrasyong ito, yung ICI na yan, na mapanagot kung sino ang dapat mapanagot dahil selective lang ang ginagawa nila. Gusto nila Duterte ang madutlan ang lalabas na may kasalanan sa flood control scam na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mauna niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mauna ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung muulan. O ate, unsa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 na mo katuig nga pagpuyo ay pagid mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ni ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gid mi naka ilis kay kuan wala gid mi kwarta nga ipalit og yero. Kay nga among pagpaningkamot ko to bra sa pagkaon. So na kay anak ate Na duha.
kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uumar akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.